Pag PWD and student, senior citizen na may discount, napakahirap mag-book. Kaya ang ginagawa ng ibang tao, dalawang cellphone nila. More often than not, doon sa hindi student ang tumatanggap. Pag student, palagi no available driver. Pag PWD, no available driver. Ba't pa tayo mayroong batas para magbigyan ng discount na pinairal ng LTFRB kung hindi yung sinusunod o sinasadya nyo hindi sunodin? Lang to, Mr. Chair, no? Hindi po nakikita ito agad-agad ng driver kapag meron pong discount, no? No, kasi yung gumagamit ng apps, pag nag-register siya, sasabihin mo doon kung ikaw ay PWD at saka pag nag-accept, di ba? Kaya kadalasan, mga PWD, hindi na nagsasabi na PWD sila kasi pag mag-PWD sila, mamuti ang mata na sa kaantay. Salamat po, Mr. Chair. No? Yung pag-register po as PWD student or yung as a senior citizen po, ito po ay para ma-facilitate ng mas mabilis yung pag-apply ng discounts. Kaya nga po kapag na-email po, napakita yung valid ID, automatic na po, hindi na po nila kailangang pindutin pa na ako ay, at sabihin na sila po ay... Pero alam ng driver yun na yung nagpapabook sa kanila ay PWD. Alam ng driver yun, nagpapabook sa kanila ay student. Pinaikot-ikot mo pa ako eh. So bakit? Yun ang tanong ka, bakit? Pag nagdeklara yung isang pasahero na registered as PWD sa apps ng Grab o as senior citizen or student na supposed to be may 20% discount, bihirang makatanggap ng booking. Yun yung problema, na yun yung mga complaints na natatanggap ko. So very clear na kami mili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? Driver o Grab? Based on the existing policy, it should be the TNC, meaning to say it's Grab or any other existing TNC ang mag-absorb ng 20%. It should never be the driver. Ito pong taon na to, ang nagsushoulder po ang mga drivers na po ngayon. Oh, kailan na po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020. Grab, anong nangyari, sir? Mr. Chair, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nagsushoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas ang driver po. So, kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya... Alinsunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. Sa PWD law. We have an existing memorandum circular issued by the LTFRB and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandyan na yung memorandum circular na yun. So hindi sila sumunod doon sa franchise agreement? I would assume, so, sir. So, multas dapat dito? So, yan, nakita mo na face-to-face. Naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request them for a statement from the driver and we will give them a show cause and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. Tigas ulo nyo eh. Upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po, if that can be reduced into writing, pwede na ho namin aksyonan kaagad and we will conduct the hearing by next week. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Samantalang kung ang mag-absorb kay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero, bawas sa kita ko to. 30% na binabawas sa akin. Another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi ka itong mga driver. Although hindi dapat, pero nandun yung magkakaroon sila ng idea na magtanggi sila. O yan, masususpindi kayo ng 2 oras. No?